Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 571. Thousand Layer Silang Formation. Ang mainit na daloy ng magma ay parang isang haligi ng apoy na pumutok mula sa tuktok ng Blazing Sky Chi-Refining Tower sa tuwid na paraan. Sa sandaling iyon, ang natural na enerhiya sa loob ng buong Inner Academy ay biglang nagsimulang tumakbo ng laganap. Matapos basagin ang selyo ng Blazing Sky Chi-Refining Tower, isang nasasabik na matalim na sirit ang biglang lumabas mula sa daloy ng magma sa paraang parang kidlat. Kaagad, ang magma ay bumagsak mula sa lahat ng direksyon, at isang mabangis na apoy ay sumisikat saan man ito dumaan. Kaya naman, sa maikling panahon, ang lugar na halos 200 metro sa paligid ng Blazing Sky Chi-Refining Tower ay naging dagat ng apoy. Habang ang magma ay tumilapon pababa, isang napakalaking invisible fire python na daan-daang talampakan ang haba ay agad na bumaril ng paputok mula sa loob. Naramdaman nito ang kalayaan na hindi nito naranasan sa mahabang panahon, at ang napakalaking tatsulok na mga mata na iyon ay napuno ng labis na kagalakan na parang tao. Hindi mabilang na bilang ng mga estudyante ang nasa ilan sa tatlong tuktok na mahigit 100 metro ang layo mula sa Blazing Sky Chi-Refining Tower. Puno ng pagkabigla ang kanilang mga mukha habang pinagmamasdan ang napakalaking nilalang na iyon na lumabas mula sa tuktok ng Blazing Sky Chi-Refining Tower. Walang inaasahan na ang lugar na madalas nilang sanayin ay talagang naglalaman ng isang mabangis na bagay. Nasaan si Xiaoyan? Si Lin Shuya at ang iba pang nakatakas mula sa tore ay nasa tuktok ng isang bubong bago biglang tumingin si Lin Yan sa kanyang paligid at nagmamadaling nagtanong. Nandyan siya. Iniabot ni Ziyan ang kanyang maliit na daliri at itinuro ang isang lugar sa kalangitan sa paligid ng Blazing Sky Chi-Refining Tower. May isang itim na figure na nagpapakpak ng isang pares ng purplish black wings habang lumulutang sa hangin. Yung lalaking iyon. Hindi ba sinabi ng First Elder sa lahat na umalis sa lugar na iyon? Bakit nananatili pa rin siya doon kung saan may problema na kahit ang First Elder at ang iba pa ay hindi kayang lutasin? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Lin Yan habang nagmamadaling nagtanong nang makita ito. Hinayla ni Ziyan ang kanyang maputlang purple na ponytail. Siya ay may malambing na boses, ngunit sinadya niyang kumilos sa isang matanda na paraan. Hindi naman parang tanga ang lalaking iyon. Relax. Tiyak na tatakas siya ng mas mabilis kaysa sa isang kuneho kapag may mangyari. Kailangan pa niyang ayusin ang mga bagay para sa akin. Paano siya madaling mamatay? Agad na natarante si Lin Yan nang marinig niya ito. Walang magawa niyang ipinilig ang kanyang ulo, at maaari lamang itigil ang kanyang pagtatangka sa isang walang kabuluhang tugon. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa napakalaking nilalang na nagmamadaling lumabas mula sa Blazing Sky Chi-Refining Tower, at isang pagkabigla ang agad na bumalatay sa kanyang mukha. Bamulong siya. Anong magical beast ito? Ito ay talagang nakakatakot. Umiling sina Lin Shuya, Lin Yan, at ang iba pa. Sa kanilang kaalaman, hindi pa rin nila makita ang pinagmulan ng Invisible Fire Python. Ito ay hindi isang magical beast. Ito. Kahit na hindi ko alam kung ano iyon. Umiling si Ziyan habang kinakagat niya ang dulo ng kanyang daliri at nag-isip saglit para lang tumawa. Ang kanyang orihinal na anyo ay isang magical beast. Kaya, natural niyang naramdaman na ang Invisible Fire Python ay walang aura ng isang magical beast. Kung may hihilingin sa kanya na magbigay ng dahilan, ito ay magiging mahirap para sa kanyang maliit na ulo na iniisip lamang ang tungkol sa pagkain sa buong araw. Napailing ang lahat. Ang brute force queen na ito ay talagang nakaligtas sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang lakas. Habang nag-uusap ang lahat, pinagmamasdan ni Su Chen itong Invisible Fire Python, na bumagsak sa Blazing Sky Chi-Refining Tower, sa kalangitan sa itaas. Medyo nagbago din ang ekspresyon niya. Gayunpaman, hindi nagtagal, nagpakawala siya ng isang malakas na sigaw. Lahat ng Elder, makinig kayo. Bumuo ng Thousand Layers Seal Formation. Habang tumutunog ang sigaw ni Su Chen, ang 18 Elder na nakabitin sa kalangitan ay agad na sumagot ng sabay-sabay. Kaagad, ang 18 makapangyarihang Daochi ay sumabog na lumabas bago nag-intertwine sa isa't isa sa paraang parang kidlat. Sa kanilang pagsasama,
hindi mabilang na bilang ng medyo maliliit na enerhiya ang naaninag tulad ng liwanag. Ang mga enerhiyang ito ay nag-intertwine sa isa't isa at makalipas ang ilang sandali, sila ay nakabuo ng isang napakasiksik na web ng enerhiya sa kalangitan. Ang makulay na web ng enerhiya na ito ay paulit-ulit na sumasalamin. Sa makatuwid, ito ay karaniwang sakop na layer pagkatapos ng layer. Ang paraang iyon ay parang libu-libong patong ang nakapatong sa isa't isa, at lahat sila ay nagtataglay ng lubhang nakakagulat na lakas ng depensa. Solemn na ang ekspresyon ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang makulay na energy web na nabuo sa kalangitan. Ang kamay ni Su Chen ay mabilis na nakabuo ng ilang seal. Kaagad, itinuro ng kanyang daliri ang gitna ng energy web. Isang napakalaking enerhiya ang lumabas bago ibuhos dito. Nang matanggap ang suporta ng napakalaking enerhiya na ito, muling binawi ni Su Chen ang kanyang kamay, at ang energy web na halos 100 metro ang lapad ay biglang bumaril mula sa gilid, na bumubuo ng isang layer ng makulay na energy barrier. Nang bumagsak ang energy barrier na ito, isang napakatibay na defensive web ang muling hamarang sa ulo ng Fallen Heart Flame. Dahil sa sobrang pagkaubos nito ng enerhiya ng masira ang Blazing Sky Chi-Refine ng tower kanina, ang apoy sa katawan ng Invisible Fire Python ay pansamantalang lumabo sa loob ng maikling panahon matapos itong kumawala sa tore. Medyo matagal na panahon matapos mabuo ang Thousand Layer Seal Formation sa kalangitan bago muling bumangon ang mabangis na apoy mula sa malaking katawan ng Fire Python. Ang ligaw, marahas na enerhiya sa loob ng Invisible Fire Python ay tila muling nakabawi ng husto pagkatapos ng pagtaas ng apoy. Dahan-dahan nitong inangat ang napakalaking ulo nito, at matindi nitong tinitigan ang makulay na energy web sa kalangitan. Dahil natikman na ang matamis na lasa ng kalayaan, natural na ayaw nitong bumalik sa mundong iyon na puno ng magma at apoy na lason. His. Sumirit ito patungo sa langit. Ang matalim na sonic wave na iyon ay tila substance habang mabilis itong kumalat. Sa wakas, niyanig nito ang nakapalibot na patayong mga pader ng enerhiya, na nagdadala ng mga alon ng mabilis na nanginginig na mga alon. Dahil sa energy web na bumabalot sa isang lugar na napakalaki, si Xiaoyan na huminto sa malapit ay nabalot din dito. Mapalad na si Xiaoyan ay alerto at matalino. Siya ay mabilis na bumaba sa dagat ng apoy sa ibaba ng sandaling ang Invisible Fire Python ay nagpalabas ng sonic attack nito. Sa tulong ng Green Lotus Core Flame na bumabalot sa kanyang katawan, hindi lamang ang dagat ng apoy sa paligid niya ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kanya, ngunit sa halip ay binigyan siya ng mga ito ng pinakamagandang kondisyon para itago ang kanyang sarili. Malapit na silang mag-away. Nasasabik ang ekspresyon ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang dalawang panig sa langit na magsisimulang maglaban. Naghintay siya ng halos 1 taon para sa araw na ito at mukhang malapit na niyang maabot ang kanyang dahilan sa pagpunta sa Jianan Academy. Mag-ingat ka. Ang aktibidad kapag nagsimula silang mag-away ay hindi maliit. Ang paalala ni Yao Lao ay tumunog sa puso ni Xiaoyan. Kahit na ang huli ay nagpapaalala kay Xiaoyan, ang kanyang boses ay naglalaman din ng saya na mahirap itago. Tumanggo si Xiaoyan. Itinago niya ang kanyang katawan sa likod ng isang napakalaking bato at hindi pinansin ang mabangis na apoy sa paligid niya habang ang kanyang tingin ay nakatitig sa langit. Ang Invisible Fire Python ay nagbuga ng matalim na tunog sa kalangitan bago ito unti-unting pumulupot at naging hugis ahas. Ang ganap na mapuputing triangular na mga mata nito ay matamang nakatitig kay Su Chen na nasa gitna ng energy web. Habang kumukulot ang ahas, nagsimulang tumaas ng mas matindi ang apoy sa katawan ng Invisible Fire Python. Maging ang nakapaligid na hangin ay naging baluktot hanggang sa puntong ang mga titig na nakatingin sa apoy na sawa ay makikita lamang ang isang malabo na napakalaking katawan. Tumayo ang lahat. Mag-ingat sa paghihiganti nito. Inilabas ko na ang senyales. Hanggat maghintay tayo sandali, ang Deputy Headmaster ng Outer Academy at ang iba pang elder ay magmadali. Sa oras na iyon, tiyak na may tatatak natin itong muli sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lahat ng ating lakas. Agad na nagpakawala ng matinding sigaw si Su Chen habang pinagmamasdan niya ang posterin ng Fire Python na tila aatake na. Naiintindihan namin. Naging mataimtim ang mga ekspresyon ng mga elder nang sumagot sila sa malalim na boses matapos marinig ang sigaw. His.
Kakatunog pa lang ng maayos na mga tugon nang biglang nag-extend ng katawan ang invisible fire python na umuokupa sa lugar. Ang napakalaking katawan na iyon ay agad na bumaril ng paputok sa paraang parang kidlat. Hindi bumabagal kahit kaunti ang bilis nito dahil sa sobrang laki ng katawan nito. Kung saan man dumaan ang fire python ay mag-iiwan ng bakas ng vacuum sa hangin. Ang mainit na temperatura ay nakapagpabago ng bahagya sa mga ekspresyon ng ilan sa mga elder kahit na nasa malayo sila. Pagkatapos lamang ng personal na pakikipagpalitan ng suntok dito ay naunawaan nila na ang Fallen Heart Flame na ito ay tila naging mas malakas kaysa dati. Ang invisible fire python ay mabilis na pinalaki sa mga mata ni Su Chen. Ilang sandali pa, biglang gumalaw ang handsil ni Su Chen, at siya ang unang sumigaw ng malakas. Nang tumunog ang sigaw, ang makulay na energy web na iyon ay nagbuga rin ng nakakatusok, makulay, matinding glow. Bang! Ang napakalaking katawan nito ay nagdadala ng isang walang katulad na mabangis na puwersa ng pagsingil habang ito ay marahas na nabangga sa makulay na web ng enerhiya. Ang mabangis at malakas na puwersang iyon ay tumama sa energy web hanggang sa ito ay nakausli ng halos 10 metro. Ang nakababahala na hitsura ng nasa bingit ng pagsira ay naging sanhi ng mga estudyante sa malayo upang panasan ang malamig na pawis sa kanilang mga puso. Bumalik ka. Malamig at mahigpit na pinagmamasdan ng mga mata ni Su Chen ang fire python na nagpupumiglas ng husto laban sa energy web. Marahas na idiniin ang kanyang mga kamay, at ang buong espasyo ay agad na lumitaw na marahas na idiniin pababa. Matapos idiin ni Su Chen ang magkabilang palad niya, ang energy web na nadiin hanggang sa nakausli ito ay biglang nagbuga ng matinding glow. Isang napakalakas na rebound ang lumabas, at binaril ang napakalaking katawan ng invisible fire python. Ang napakalaking lakas na iyon ay marahas na dumurog sa huli. Umindayog ang malaking buntot sa hangin bago ito tuluyang tumigil ng wala pang 10 metro mula sa lupa. Hindi tumigil ang invisible fire python nang walang epekto ang unang pag-atake nito. Ang napakalaking buntot nito ay ikan-away, at ang katawan nito ay muling bumaril ng paputok patungo sa skyline. Nang wala pang 50 metro ang layo nito mula sa web ng enerhiya, pinalawak nito ang bibig, at isang di nakikitang apoy ang sumabog ng paputok sa lahat ng direksyon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Su Chen habang pinagmamasdan niya ang hindi nakikitang apoy na dumarating. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nakabuo ng ilang mga selyo, at walang humpay na ibinuhos ang isang napakalakas na daochi sa web ng enerhiya. Ang invisible na apoy ay mabilis na bumangga sa energy web. Ang sobrang nakakatakot na temperatura ay agad na nagdulot ng mga ripples na tumaas sa ibabaw ng web ng enerhiya. Bagamat ang hindi nakikitang apoy ay mabangis, ang energy web na nabuo mula sa 18 piling daowangs at isang daozang ay natural na hindi isang ordinaryong bagay. Kaya naman, unti-unting napunta ang dalawa sa isang pagkapatas kung saan walang magawa ang dalawa sa isa. Hiss! Isa pang matalim na sound wave ang biglang lumitaw. Ang di nakikitang apoy na lumalabas sa lahat ng direksyon ay nagsimulang kumadyot. Sa wakas, ito ay nagsama-sama sa isang maliit na ahas ng apoy na kasing kapal ng isang braso sa harap ng malaking pagbabago ng mukha ni Su Chen. Sa sandaling mabuo ang maliit na ahas ng apoy, ito ay nagkaroon ng napakabilis na nakakatakot habang marahas itong hamampes sa web ng enerhiya. Kaagad, sumabog ito ng malakas. Ang energy web ay nagsimulang manginig ng mabilis sa sandaling kumalat ang pagsabog. Isang napakaliit na butas ang tahimik na lumitaw. Dahil sa bilis ng reaksyon ni Su Chen at ng iba pa, ang butas na ito ay hindi naging pangunahing salarin ng pagbagsak ng energy web. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang butas na ito, isang napakaligaw at marahas na enerhiya ang bumaril ng paputok mula sa lugar na ito. Sa wakas ay bumaril ito sa abot tanaw. Ang maringal na energy ripple na iyon ay isang bagay na malinaw na mararamdaman ng isang tao kahit sa libu-libong kilometro ang layo. Nako! Agad na lumubog ang puso ni Su Chen sa sandaling tumaas at kumalat ang ligaw, marahas na enerhiyang ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 572. Pagtawag sa mga kaibigan at kaalyado. May isang lungsod na pinangalan ng Fang City na nakaupo sa labas ng mahabang bulubundukin sa paligid ng Inner Academy. Ang lungsod ay hindi masyadong malaki. Gayunpaman,
Nagtataglay ito ng napakahalagang posisyon sa Black Corner region. Ito ay dahil ito ang lugar kung saan naninirahan ang medicinal king ng Black Corner region na si Han Fang. Bilang nangungunang alchemist sa Black Corner region, si Han Fang, na matagal nang naging Tier 6 alchemist, ay may mataas na posisyon sa puso ng maraming paksayon at eksperto. Siyempre, ang isang Tier 6 na alchemist ay medyo bihira kahit sa buong kontinente. Kahit isang ordinaryong dawang o dawzang ay kailangang maging magalang kapag nakikipagkita sa kanya. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat kung anong uri ng pagtitipon ng lakas ang taglay ng isang Tier 6 na alchemist. Fang City. Ang lungsod na ito ay ipinangalan sa pangalan ni Han Fang. Ang ganitong espesyal na karangalan ay isang bagay na napakakaunting tao sa loob ng magulong Black Corner region, na puno ng masaker, ang maaaring tamasahin. Isa si Han Fang sa kanila. Ang gitna ng lungsod ay isang kagubatan ng kawayan na ganap na naiiba sa maingay na pamilihan sa labas. Ang kagubatan ng kawayan na ito ay nagtataglay ng napakahigpit na depensa. Maaaring makalimutan ng isang ordinaryong tao ang pagpasok. Kahit na sila ay lalapit sa isang tiyak na lugar sa paligid nito, sila ay haharap sa walang pinipiling pag-atake. Taon-taon, medyo marami ang pinapatay ng mga bantay ng kagubatan ng kawayan dahil dito. Kahit na tahimik ang lugar na ito, naging bawal na lupain ito sa puso ng maraming tao sa loob ng Fang City. May isang bahay na kawayan sa loob ng kagubatan ng kawayan. Ang malagang berdeng kulay, na parang esmeralda, ay tumago sa isang uri ng malabong halimuyak na kawayan. Isang lalaki ang nakaupo na nakakrus sa isang silid na kawayan sa loob ng mataas na bahay na kawayan sa tabi ng bintana. Nakasuot siya ng alchemist robe. Sa likod ng robe ay makikita ang salitang Fang sa Katanji tanging burden na tinahikamay. Sa sandaling ito, ang lalaking iyon ay matamang nakatuon sa isang pormulan ng gamot sa kanyang kamay. Ang kanyang hindi nakakagambalang paraan ay tila lubos na nakatuon. Biglang itinaas ng lalaking nakayuko habang tahimik na malalim ang iniisip. Ang kanyang matalim na tingin ay direktang bumaon patungo sa malayong hilagang abot tanaw. Naramdaman niya ang isang kakaiba ngunit medyo pamilyar na alon ng enerhiya sa lugar na iyon. Medyo gwapo ang mukha ng lalaki. Bahagya siyang nakasimangot habang ang medyo manipis niyang labi ay naglapat ng mahigpit sa isa't isa. Mayroon silang malamig at mahigpit na pakiramdam sa kanila. Kahit na ganito ang nangyari, nauwi pa rin ito na naging dahilan para magkaroon siya ng karagdagang alindog. Ang pakiramdam na ito. Naikuyom ang kamay ng lalaki sa isang kamao na dahan-daang kumatok sa kanyang noo habang siya ay mahinang bumubulong. Hindi mabilang na impormasyon ang paulit-ulit na sumagi sa kanyang isipan. Maya-maya pa ay biglang tumigas ang nakakunot niyang kamao na kumakatok sa kanyang ulo. Isang liwanag ang kumislap sa parang kidlat sa loob ng kanyang mga mata nang muli silang bumaril patungo sa pinanggalingan kung saan bumubuga ang energy ripple. Ang kanyang nagulat na boses ay may kaunting pagkabigla. Ito. Parang ang ripple mula sa isang heavenly flame. Nagsimulang umikot ang mahinahong puso ng lalaki dahil sa energy ripple na biglang naililipat. Naningkit ang kanyang mga mata bago ito biglang dahan-daang pumikit makalipas ang ilang sandali. Sa banayad na pagtitik ng kanyang daliri, isang alon ng malinis na likidong maladilim na asol na apoy ang kakaibang lumabas mula sa loob ng katawan ng lalaki. Sa wakas, napayakap ito ng mahigpit sa kanya. Ang madilim na asol na apoy ay medyo kakaiba. Sa isang sulyap, ito ay talagang parang isang kumpol ng malinaw na dumadaloy na tubig sa lawa. Gayunpaman, ang pinakatunay na kahulugan ay malinaw na nagsabi sa lahat na ito ay hindi isang pool ng tubig, ngunit isang uri ng apoy. Ang espiritual na lakas ng lalaki ay nagsimulang sumibol ng husto sa sandaling ito, habang ang madilim na asol na apoy ay tumaas. Ang medyo malabong pakiramdam kanina ay tila isang bagay na umaakyat sa kanyang tagiliran sa sandaling ito at napakalinaw. Ito ay talagang isang heavenly flame. Ang madilim na asol na apoy sa paligid ng katawan ng lalaki ay biglang binawi ng bigla itong tumayo. Mainit ang kanyang tingin habang nakatitig sa malayong bulubundukin. Ilang sandali pa, tila may nakilala siya habang muling nagsalubong ang kanyang mga kilay habang bumubulong. Ang direksyon kung saan nagmula ang energy ripple ay tila kung saan naruroon ang Jianan Academy.
Huwag mong sabihin sakin na ito yun. Bagamat nagtataglay siya ng napakahusay na summoning strength sa loob ng Black Corner region, ang Jianan Academy ay isa ring napakalaking nilalang. Sa karaniwang pagsasalita, kahit siya ay hindi maglalakas loob na madaling pukawin ito. Siyempre, ang hindi pagpayag na masaktan ay tiyak na automatikong mawawala kapag ang mga benepisyo ay umabot sa isang tiyak na punto. Halimbawa, ang atraksyon ng isang heavenly flame. Hanbeng. Biglang tumalikod ang lalaki at umiyak sa malalim na boses. Habang tumutunog ang kanyang boses, isang malamulto na figure ng tao ang lumabas. Sa wakas ay nagpakita siya sa loob ng bahay na kawayan na nakaluhod ang isang tuhod sa lupa. Maaaring paus ang kanyang boses, ngunit hindi ito nagkulang sa paggalang. Anong utos ang mayroon si Master? Kunin ang mga token na ito at ipaalam sa Ground Fire Sect, 8 Gates, Blood Sect at hilingin sa kanilang mga leader ng sect na magmadali sa Fang City sa loob ng 2 oras. Mayroon akong isang bagay na nangangailangan ng kanilang tulong. Bukod pa rito, personal mong ipapadala ang 2 token na ito sa lugar na iyon at anyayahan ang 2 mister na iyon na maglakbay. Ang lalaki ay random na iwinagayway ang ilang kakaibang mga token, at inihagis ang mga ito patungo sa figure ng tao na nakaluhod sa lupa. Hinawakan ng huli ang mga ito sa paraang parang kidlat, at iniimbak pa lang sila sa kanyang storage ring nang ang isang ginto at isang pilak na token ay binaril. Ang figure ng tao ay tumanggap ng medyo espesyal na ginto at pilak na mga token. Ang kanyang mukha, na nanatiling walang ekspresyon, ay medyo nagbago sa sandaling ito. Sa malumanay na boses, nagtanong siya. Nais ni Master na imbitahan kahit sila. Karaniwang hindi nila makikita ang isang ordinaryong tao. Malamang na kahit na si Master ay kailangang kumuha ng isang bagay na maaaring makaakit sa kanila na imbitahan sila sa pagkakataong ito. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Kung kaya kung makamit ang aking layunin, natural na hindi magiging problema ang bagay na gusto nila. Walang pakialam na winawagayway ng lalaki ang kanyang kamay habang nagsasalita. Naiintindihan ko. Hindi na nagdalawang isip ang figure ng tao na iyon matapos marinig ang mga salitang iyon. Nagbigay siya ng isang magalang na tugon bago ang kanyang katawan ay mabilis na itinapon sa kadiliman at tuluyang nawala. Sa wakas ay dahan-dahang nagpakawala ng hangin ang lalaki habang pinagmamasdan ang pagkawala ng itim na figure. Dumating siya sa harap ng bintana na may mabagal na mga yabag at pinag-aralan ng kanyang tingin ang malayong bulubundukin. Isang malalim na asol na apoy ang biglang sumiklab sa kanyang mga mata. Heavenly Flame. Hihihi. Hinanap ko ito sa loob ng napakaraming taon. Talagang hindi inaasahan na nakatago ito sa malalalim na kabundukan na iyon. Hanggat nakakakuha ako ng pangalawang uri ng Heavenly Flame pati na rin lunukan at pinuhin ito. Pagkatapos, biglang bumangon ang isang mabangis na init sa kanyang orihinal na matalim at malamig na mukha. Biglang humigpit ang mga kamay ng lalaki, at magsasalita na sana nang biglang magdikit ang mga kilay nito. Nakahawak ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at nagmamadaling umubo ng ilang beses. Sa sandaling ito, medyo naging gulo na rin ang kanyang paghinga. Ilang sandali pa ang pag-ubo bago ito dahan-daang hamupa. Nagpakawala ng malalim na hininga ang lalaki, nag-igting ang kanyang mga ngipin at mahinang nagsabi. Ang gagong matandang ito. Magiging maayos ang lahat kung binigyan niya ako ng flame mantra para sanayin noon, na sinasabing hindi tuwid ang isip ko. Ang talento ko sa pagpipino ng mga table tasks ay mas malakas kaysa sa iyo. Ang kanyang boses ay naging mas malambot sa dulo. Gayunpaman, mula sa hitsura ng kanyang mahigpit na nakakuyom na kamao, maiisip ng isa ang galit at puot sa loob ng kanyang puso. Bang! Ang Invisible Fire Python ay muling bumangga ng malakas laban sa makulay na energy web. Agad itong nagpakawala ng malakulog na pagsabog. Gayunpaman, ang web ng enerhiya ay masikip minsan at nakaka-relax sa iba, na naging dahilan upang hindi makatakas ang Invisible Fire Python sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, kasunod ng paulit-ulit na pag-atake ng Fire Python, ang kulay ng makulay na energy web ay malinaw na naging mas malabo. Bukod dito, ang mga ekspresyon ng ilan sa mga elder ay unti-unting namutla, at ang kanilang paghinga ay naging minadali. Maliwanag,
naubos na nila ang napakaraming lakas upang mapigilan ang mga pag-atake ng hindi nakikitang sawa. Bang! Ang Invisible Fire Pythons ay tumama sa energy web sa isang ligaw at marahas na paraan. Sa kanyang napakalaking katawan at sa kanyang maringal na enerhiya, nakakakuha ito ng labis na nakakatakot na momentum sa bawat oras na ito ay nabangga sa huli. Sa ilalim ng halos nakakabaliw na banggaan ng Fire Python, sa wakas ay hindi na nakayanan ng isa sa mga Elder pagkatapos ng humigit kumulang 1 hanggang 2 oras. Gurg! Sa mabangis na banggaan na ito, ang Dao-Chi sa loob ng katawan ng isang Elder ang unang napagod. Isang subo ng sariwang dugo ang hindi sinasadyang tumalsik. Kaagad, bahagya niyang naiipon ang natitirang Dao-Chi sa loob ng kanyang katawan upang aipakpak ang kanyang mga pakpak upang pabagalin ang kanyang pagbaba. Nawalan ng lakas ng isang Elder, ang panggigipit sa iba pang Elder ay agad na tumaas. Malinaw ding naunawaan ng Invisible Fire Python na iyon na dumating na ang pagkakataon nito. Kaya naman, tumaas din ang bilis ng pag-atake nito. Makalipas ang mahigit 10 minuto, isa pang Elder ang dumura ng dugo at umatras. Makalipas ang 20 minuto, umatras din ang ikatlong Elder sa pagkatalo. Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Su Chen habang pinagmamasdan niya ang maputlang ekspresyon ng mga Elder na isa-isang umatras. Sa kabila ng paulit-ulit na pakikipagpalitan ng suntok sa Fallen Heart Flame nitong 2 taon, hindi pa niya tunay na nasaksihan ang takot ng ganap na pumutok ang Fallen Heart Flame. Ngayong nakita na niya ito ng personal, malinaw din niyang naunawaan na ang gayong likas na nilalang ay talagang nakakatakot. Sa loob lamang ng 3 maikling oras, 10 sa 18 Elder ay umatras na. 8 Elder at Su Chen lang ang mapait na kumapit. Bagamat ang mga Elder ng Inner Academy ay dumanas ng kakilakilabot na pagkatalo, ang sitwasyon ng Invisible Fire Python ay hindi rin masyadong maganda. Ang nakakabaliw na paraan ng pag-atake nito at pagkonsumo ng enerhiya ay naging dahilan ng pagdilim ng apoy sa ibabaw ng kanyang katawan. Hangina na rin ang paninindigan nito sa pag-atake. Lahat ng matatanda na nagtitiis pa rin ng masakit ay nakakita ng hibla ng pag-asa nang maramdaman nila ang lalong mahinang pag-atake ng hindi nakikitang sawa ng apoy. Si Xiaoyan, na nakatago sa apoy, ay tumingin sa mga Elder sa kalangitan na naglalabas ng dugo at sunod-sunod na umatras. Hindi niya sinasadyang nagpunas ng malamig na pawis sa kanyang mukha. Sa kabila ng pagkakaroon ng napakaraming Elder na magkapit kamay, napunta pa rin sila sa ganoong kahabag-habag na kalagayan dahil sa Fallen Heart Flame. Lumilitaw na para masupol ito, ang antas ng paghihirap na dinanas niya ay malamang na mas malaki pa kaysa noong nilamon niya ang Green Lotus Core Flame noon. Sa hitsura ng sitwasyon, lumalabas na ang mga Elder ng Inner Academy ay hindi na makakatagal. Guro, kailan tayo dapat makialam? Nag-aalalang tanong ni Xiaoyan sa kanyang puso. Kapag ang Fallen Heart Flame ay nakalaya mula sa depensa, malamang na ito ay mabilis na mawawala. Sa oras na iyon, ang paghahanap nito ay malamang na napakahirap. Hindi na kailangang mabalisa. Ang boses ni Yao Lao ay mabilis na tumunog sa puso ni Xiaoyan. Mayroong isang malaking grupo ng mga aura na nagmamadali mula sa silangan. Malamang sila ang mga eksperto sa Outer Academy. Hayaan silang magsayang ng lakas ng Fallen Heart Flame ng kaunti pa. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Ang kanyang tingin ay nagmamadaling bumaling sa abot tanaw. Siya nga ay bahagyang nakakakita ng ilang itim na tuldok sa isang lugar na halos hindi maabot ng kanyang tingin. Ang mga itim na spot ay mabilis na pinalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-transform sila sa isang malaking grupo ng mga tao na lumitaw sa mga mata ng lahat sa loob ng Inner Academy. Hahaha. Elder Su, ang pagsasama-sama ng mga tao ay naubos ng maraming oras. Sana, hindi pa tayo masyadong nakarating. Isang tawa ng matanda ang biglang umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Kanino pa ba kabilang ang medyo pamilyar na boses na ito maliban sa Deputy Headmaster, Hugan? Nakahinga rin ng maluwag si Su Chen nang makita niya ang mga reinforcement na ito na lumitaw sa pinakakritikal na yugto. Lumilitaw na hindi lalabas ang pinakamasamang sitwasyon ngayon. Sa sandaling dumating ang mga reinforcement mula sa Outer Academy, maraming eksperto na may malaking impluensya sa loob ng Black Corner region ay nagtipon din sa loob ng Fang City sa labas ng bulubundukin. Sa wakas,
Ang malaking grupo ng mga eksperto ay pumailang lang sa langit sa ilalim ng halakhak ng lalaking may tinahi na dahon ng maple sa kanyang likod. Sa wakas, pinahaba nila ang kanilang mga pakpak ng Dauchi at nagmadaling pumunta sa Inner Academy sa kabilang panig ng bulubundukin. Isang tunay na dakilang labanan ang malapit ng sumiklab. Battle Through the Heavens. Kabanata 573. Magkahawak kamay para magselyo. Ang hitsura ni Hogan at ang iba ay walang alinlangan na mga reinforcement, na naging dahilan upang mapalakas ang kalagayan ng mga elder, na naabot na nila ang kanilang mga limitasyon. Makinig ang lahat, makipagpalitan ng mga spot sa dalawang elder. Ikinaway ni Hogan ang kanyang kamay sa malaking grupo ng mga taon na agad na kumislap at lumitaw sa kalangitan sa labas ng energy barrier. Kaagad, lumipad ang mahigit 10 eksperto na nagmamadaling umalis mula sa Outer Academy. Matagumpay nilang natanggap ang gawain ng pagpapanatili ng hadlang sa enerhiya na may mahusay na pakikipagtulungan. Nakahinga rin ng maluwag ang ilang matatanda nang matanggap ang mabigat na pasanin. Itinaas nila ang kanilang mga kamay kay Hogan at sa iba pa nang may pasasalamat bago lumipad pababa mula sa langit at umupo nang nakakrus ang paa sa lupa upang mabilis na mabawi ang kanilang pagod na Dauchi. Bagamat ang mga eksperto na dinala ni Hogan mula sa Outer Academy ay medyo mahina kaysa sa mga elder ng Inner Academy, mas maganda sila sa mga tuntunin ng pagkakaroon ng marami sa kanila. Kaya naman, sa kabila ng bahagyang dimmer ng makulay na energy web, nagawa pa rin itong makayanan ang mga ligaw na pag-atake ng hindi nakikitang apoy. Nakahinga rin ng maluwag ang puso ni Su Chen nang maramdaman niya ang lalong humihinang lakas ng pag-atake ng hindi nakikitang apoy. Lumilitaw na ang bagay na ito ay mayroon ding punto kung saan umabot sa pagkahapo. Ang isang pulutong ng itim na masa ay pinagsama-sama sa ilan sa mga rooftop at treetop sa paligid ng 100 metro ang layo mula sa makulay na energy barrier. Pinagmasdan nila ang nakakatakot na palitan na ito, at medyo nawalan ng imak. Ang mga matatanda na karaniwan nilang iginagalang at kinatatakutan ay lubhang mahina sa ilalim ng hindi nakikitang sawa ng apoy. Kahit sa kanilang paningin, nakikita nila na kung hindi dahil sa pagdating ng mga reinforcement mula sa Outer Academy, malamang na nasira ang energy web ng Invisible Fire Python. Gayunpaman, nakaramdam din sila ng pagkabigla sa misteryosong Invisible Fire Python na nasa ibabaw nila na hindi makapagsalita. Talagang nagawa nitong umasa sa sarili nitong lakas para baligtarin ang Inner Academy. Bukod dito, mula sa hitsura ng sitwasyon, kahit na ang First Elder ay lumitaw na tila natatakot siya dito. Ano ba talaga ang bagay na iyon? Hindi mabilang na bilang ng mga tao ang nagulat at nabigla sa kanilang mga puso habang sila ay nagbubulungan. Nang makitang walang silbi ang mga ligaw na pag-atake nito, sa wakas ay itinigil ng Invisible Fire Python sa kalangitan ang walang kabuluhang mga pagkilos na ito. Muli nitong ikinukot ang napakalaking katawan sa himpapawid. Ang mga ganap na mapuputing mata na iyon ay matamang nakatitig sa energy web sa kalangitan. Ang isang dila ng ahas na buong kalahating metro ang haba ay pinalawak, na tila pinagsasama-sama nito ang lakas na kailangan nito para umatake muli. Nang makita na ang Invisible Fire Python ay tumigil sa mabigat na banggaan nito, nabawasan din ang pressure na naramdaman ni Su Chen at ng iba pa. Gayunpaman, hindi sila masyadong nag-relax. Pagkatapos ng lahat, malinaw nilang naunawaan na ang napakalaking nilalang sa ibaba ay maaaring magpakawala ng isang napakabangis na all-out attack sa susunod na sandali. Elder Su, lubhang di ka nais-nais para sa amin kung i-drag namin ito sa ganitong paraan. Ang pagsuporta sa energy web ay nakakaubos ng labis na Dauchi. Kung ito ay patuloy na huminto sa paglipat, hindi namin magagawang magpatuloy sa pagpapanatili ng web. Lumipat si Hogan sa gilid ni Su Chen habang nakakunot ang noo niya at nagsalita sa malalim na boses habang ang kanyang tingin ay matamang nakatitig sa Invisible Fire Python sa loob ng energy web. Bahagyang tumango si Su Chen at agad na tumawa. Relax. Ang kasalukuyang sarili nito ay nasa pagod din, at hindi dapat makapagpalabas ng anumang sobrang malakas na pag-atake sa loob ng maikling panahon. Dapat tayong magsimulang maghanda para sa susunod na hakbang ng selyo sa panahong ito. Oo, ang mga tao mula sa aming Outer Academy ang magiging responsable sa pagpapanatili ng energy web.
Maaari mong idirekta ang mga tao mula sa Inner Academy na magpatuloy sa susunod na hakbang ng SEAL. Tumanggaw si Hugan. Ang magkabilang kamay niya ay agad na nakabuo ng selyo, at isang malakas na Daochi ang lumabas mula sa kanyang palad bago natanggap ang thread ng enerhiya mula sa kamay ni Su Chen. Bagamat ang lakas ni Huji ay hindi maikukumpara kay Su Chen, siya ay sa pinakakaunti ay isang dalubhasa sa tuktok ng klase ng Dawang. Sa makatuwid, walang gulo ang lalabas sa kanya bilang taong namamahala sa pagkontrol sa buong web ng enerhiya. Si Su Chen, na ang mga kamay ay nakalaya, ay dahan-dahang bumangon. Sa wakas, nasuspine siya sa gitna ng energy web. Ang kanyang mga tingin ay dumaan sa apoy na nakapalibot sa blazing sky refining tower at agad na sumigaw sa malalim na boses. Lahat ng elder at instructor ng Inner Academy ay makinig. Kumpirmahin ang iyong posisyon ayon sa formation at isagawa ang formation plan. Habang tumutunog ang boses ni Su Chen, ang mga elder na nagpahinga saglit ay nagmamadali ring nagmulat ng kanilang mga mata. Ang kanilang mga katawan ay lumundag at muling sumabog sa langit. Nagkalat sila at nanatiling suspendido sa hangin. Isang malaking grupo ng mga figure ng tao ang biglang dumagsa mula sa kumpol ng mga tao mula sa Outer Academy matapos ang lahat ng elder ay pumwesto. Mayroong isang malaking bilang ng mga ito. Kalimutan ang tungkol sa paghahambing ng kanilang mga aura sa mga nakatatanda. Malinaw na mas mababa sila ng isang antas kahit na ikumpara sila kina Lin Shuya, Liu Qing at iba pa. Halata na sila ang mga instructor ng Inner Academy. Bagaman hindi masyadong malakas ang kanilang mga aura, nanalo sila sa mga tuntunin ng pagkakaroon ng isang malaking bilang ng mga ito. Kaya naman, sa napakalaking grupo ng mga figure ng tao na nagmamadali, naging sanhi ito ng pansamantalang pagtaas ng kanilang aura. Ilan sa mga estudyanteng malayong-malayo ay naramdaman din ang pagkulo ng kanilang puso dahil sa tagpong ito at nagkaroon pa ng udyok na sumulong at tumulong. Ang 88 instructor ay walang kakayahang lumipad. Sa makatuwid, ang karamihan sa kanila ay sumugod lamang sa ilan sa tuktok ng mga puno sa paligid ng energy barrier. Ang nakakalat na mga figure ay bumuo ng isang napakalinaw na pakikipag-ugnayan sa mga elder sa kalangitan. Bumuo ng pagbuo ng selyo. Ang figure ni Su Chen ay nasuspine ng mataas sa kalangitan sa itaas ng energy barrier. Biglang nagkunyas ang mga kamay niya habang humihinga ng malalim. Habang tumutunog ang sigaw ni Su Chen, maraming Daochi na kumikinang ang biglang lumundag sa hangin. Sa wakas, maraming elder at instructor ang naglabas ng napakaayos na malinaw na boses mula sa kanilang mga bibig. Agad na lumundag ang Daochi at halos 100 Daochi ang kumikinang na pumutok ng paputok mula sa mga kamay ng lahat. Gayunpaman, ang kanilang target ay hindi ang invisible fire python sa loob ng energy web kundi si Su Chen sa kalangitan. Mataimtim ang ekspresyon ni Su Chen habang pinagmamasdan niya ang mga sinag ng Daochi na bumaril mula sa bawat direksyon. Ang selyo sa kanyang mga kamay ay biglang nagbago, at isang malakas na circular space ripple ang lumitaw sa kanyang harapan. Sa wakas, nakabuo ito ng 5 talampakang pabilog na vacuum. Ang halos 100 Daochi beam na iyon ay binaril dito. Kaagad, ang vacuum ay napuno ng napakalakas na aura. Kaya naman, isang 5 talampakang vacuum na Daochi ball ang lumitaw sa kamay ni Su Chen. Nang lumitaw na naramdaman ang labis na nakakatakot na enerhiya na nagtitipon sa himpapawid, ang hindi nakikitang sawa ng apoy, na nakakulot upang mabawi ang lakas nito, ay nagsimulang hindi mapalagay. Ang puting tatsulok na mga mata nito ay tumingin kay Su Chen sa kalangitan na may matalim at mabangis na tingin. Ang mainit na di nakikitang apoy ay muling lumabas sa katawan nito. Pagkatapos nito, ibinaba nito ang malaking buntot nito at muling bumaril ang katawan nito patungo sa energy web. Paulit-ulit na yumanig ang espasyo sa daan, tila baluktot at nakatiklop. Lahat, mag-ingat. Huwag hayaan ang halimaw na ito na makalusot sa energy web. Sumigaw si Hugan sa malalim na boses. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang pinagmamasdan ang invisible fire python na may dalang hindi mapapantayang momentum. Oo. Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Ang Daochi sa kanilang mga katawan ay lumundag, at sa wakas ay bumuhos sa web ng enerhiya, na naging dahilan upang maging mas maliwanag ang kulay ng huli. Shoo!
Ang napakalaking katawan nito ay dumaan sa himpapawid bago biglang bumagsak sa energy web na parang isang napakalaking meteorite. Kaagad, isang malakas na pagsabog na nakakawasak ng bundok at nakakabasag ng lupa ay lumabas mula sa punto ng pagkakadikit. Sa sandaling iyon, ang mga ekspresyon ng maraming eksperto sa Outer Academy ay naging medyo namutla. Talagang nakakatakot ang hayop na ito. Medyo namula ang mukha ni Su Chen. Pinagmasdan niyang pinindot ang energy barrier na iyon hanggang sa bumuo ito ng lubhang mapanganib na arco. Ang Daochi sa loob ng kanyang katawan ay biglang umagos na parang tubig baha bago ito walang tigil na ibinuhos sa energy web at pinagdikit ito. Gayunpaman, mukhang alam ng Invisible Fire Python kung gaano kalaki ang panganib ng enerhiyang naipon sa kamay ni Su Chen sa pagkakataong ito. Sa makatuwid, ito ay karaniwang lumalabas sa pakikibaka. Ang ningning ng energy web na iyon ay tahimik na lumabo sa ilalim ng pakikibaka na ito. Elder Su, bilasan mo. Ang kamay ni Hogan ay paulit-ulit na nanginginig habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumisigaw kay Su Chen sa kalangitan. Ang mga tingin ni Su Chen ay may sensinang nakalock sa Invisible Fire Python, na nagpupumiglas ng husto sa web sa ibaba. Ang ningning ng napakalaking ball ang Daochi na iyon sa kanyang kamay ay lalong lumiwanag. Tumaas ang mahabang robe niya hanggang sa naunat to the max. Ang paraan ng paglaki nito ay para bang ito ay isang lobo na may hangin na hinaypan. Ang bola ng Daochi sa kanyang kamay ay karaniwang parang isang maliwanag na araw kasunod ng pagtitipon ng enerhiya, na lumilitaw na lubhang kapansin-pansin. Sa susunod na sandali, ang napakalaking bola ng Daochi na iyon ay biglang nagsimulang manginig ng husto. Naunawaan ni Su Chen na ito ay dahil naabot na nito ang limitasyon nito. Isang matinding lamig ang bumungad sa mga mata ni Su Chen nang maramdaman niya ang panginginig ng bola ng Daochi sa kanyang kamay. Nagpakawala siya ng mahinang malamig na sigaw na umalangaw-ngaw sa loob ng Inner Academy na parang dumadagandong nakulog. Beast, bumalik ka. Ang mga kamay ni Su Chen ay biglang idiniin pababa nang tumunog ang sigaw. Ang napakalaking bola ng Daochi na iyon ay naglabas din ng tunog na chi habang pinuputol nito ang resistensya ng hangin, at tahimik na pumasok sa energy web. Sa wakas, ito ay nagmistulang isang kanyan habang marahas itong bumasag sa napakalaking katawan ng Invisible Fire Python. Hiss! Kahit na sa lakas ng Invisible Fire Python, naglabas ito ng napakatalam na pagsirit ng tamaan ng ganoong ligaw at marahas na pag-atake. Ang malakas na pagsabog na biglang sumabog ay marahas na itinulak ito sa lupa. Sa wakas, binaril ito sa sirang Blazing Sky Chi-Refining Tower mula sa mga kamay ni Su Chen. Sil. Ang Invisible Fire Python ay muling itinapon sa Blazing Sky Chi-Refining Tower. Saglit na kumislap si Joy sa mga mata ni Su Chen. Ang kanyang mga kamay ay biglang nagselyo habang siya ay umiiyak. Habang umaalingaw-ngaw ang pag-iyak ni Su Chen, makikita ng isa na ang tuktok ng Blazing Sky Chi-Refining Tower na nasira ay biglang naglabas ng isang layer ng maputlang itim na energy film. Ang dulo ng tore ay mahigpit na natatakpan. Ha! Nang makita ang Fallen Heart Flame na muling nakatatak sa loob ng tore, ang hindi mabilang na mga estudyanteng nanonood mula sa paligid ay agad na naglabas ng saya na maaaring magpalipat-lipat ng mga bundok at magpalipat-lipat sa dagat. Guro. Pinanood ni Xiaoyan ang Blazing Sky Chi-Refining Tower na naglalaman ng kulay itim na glow mula sa dagat ng apoy. Bahagyang nagkunot ang kanyang mga kilay habang mahinang nagsasalita sa kanyang puso. Huwag kang mabalisa. Hindi ganoon kadaling aisil ang Fallen Heart Flame. Tsaka, tila may isa pang paksayon na naalerto sa aktibidad dito. Ang medyo nagulat na boses ni Yao Lao ay tumunog sa puso ni Xiaoyan. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Bahagyang nagbago ang kanyang mukha nang hindi sinasadyang sumigaw. Huwag mong sabihin sa akin na ito ang mga tao mula sa Black Corner region. Ang paligid ng Jianan Academy ay mayroon lamang Black Corner region. Sa tingin ko dapat ay, ang mga taong ito ay talagang mga pusa na hindi makatiis sa amoy ng isda. Naglakas loob pa silang makisali sa mga usapin ng Inner Academy. Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan. Nakatuon ang kanyang tingin sa maaliwalas na kalangitan. Kahit na ang Inner Academy ay natatakpan ng isang space mirror, ito ay hindi isang napakalakas na pagtatago laban sa isang tunay na malakas na tao.
Nakahinga rin ng maluwag si Su Chen sa langit habang pinapanood niya ang Fallen Heart Flame na muling tinatakan mula sa langit. Sumili din ang ngiti sa kanyang mukha nang marinig ang tagay mula sa malayo. Gayunpaman, katatapos lang sumili ng ngiti nang bigla itong tumigas sa mahinang tawa na biglang sumulpot. Hihihi. Talagang hindi inaasahan na ang Inner Academy ay nagtatago pa rin ng isang Heavenly Flame. First Elder Su Chen, talagang iningatan mong mabuti ang sikreto. Isang alon ng mga alon ang biglang tumaas sa loob ng maaliwalas na kalangitan habang ang tawa na ito ay tumunog. Kaagad, isang malaking grupo ng mga tao ang dahan-daang lumakad palapit. Sa kalaunan ay nanatili silang nakabitin sa kalangitan. Kaagad, isang aura na uhaw sa dugo ang bumalot sa kalangitan ng buong Inner Academy. Battle Through the Heavens. Kabanata 574. Hindi kumpletong flame mantra. Ang tawa na biglang lumitaw sa itaas ay naging dahilan ng biglang pagtigil ng hiyawan na umalangaw-ngaw sa lugar. Hindi mabilang na bilang ng mga mag-aaral ang nakamasid sa malaking grupo ng mga tao na lumitaw sa kalangitan sa isang masindak na paraan, at medyo hindi magawang gumawa ng mga ulo o buntot sa sitwasyon. Sa kalangitan, ang ekspresyon ni Su Chen ay madilim at solemn na habang tinatitigan niya ang grupo ng mga tao, na lumitaw sa pamamagitan ng pagbasag sa salamin. Unti-unting huminto ang kanyang tingin sa lalaking nakasuot ng alchemist robe sa harapan. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang dahan-daang pumikit habang siya ay malamig na tumawa. Akala ko nakilala kita. Ito ay talagang ang Medicinal Emperor Han Feng mula sa Black Corner Region. Hihihi. Masyadong magalang si First Elder. Ang pangalang iyon ay isang bagay na random na ibinigay sa akin ng aking mga kaibigan mula sa Black Corner Region. Talagang hindi ako karapat-dapat para dito. Ang mananipis na labi ng lalaking kinausap habang si Han Feng ay may bahagyang ngiti habang kinakausap niya si Su Chen. Han Feng, ito ay isang lugar na pag-aari ng aking Jianan Academy. Ano ang pinaplano ninyong gawin sa pagdating ng hindi imbitado? Ang ekspresyon ni Hugan ay mukhang medyo pangit dahil sa hitsura ni Han Feng at ng iba pa. Ang kanyang katawan ay dahan-daang umangat hanggang sa ito ay nasa likod ni Su Chen bago sumigaw sa kanya. Siya si Han Feng. Biglang nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang pangalan mula sa lupa. Agad siyang nagsalita sa mahinang gulat na boses habang ang kanyang tingin ay hindi sinasadyang sinusuri ang Alchemist Grandmaster na ito na maaaring ituring na kanyang senior. Tumawa ng mahina si Han Feng. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay sumulyap sa sirang dulo ng Blazing Sky Chi Refining Toe. Sa malumanay na boses, sinabi niya. Ang isang Heavenly Flame ay isang natural na misteryosong bagay. Ito ay talagang masyadong malupit na selyuhan ito dito sa ganitong paraan. Bilang isang alchemist, ang isang apoy ay masasabing bumubuo ng isang uri ng pananampalataya sa ating mga puso. Sa makatuwid, nais ni Han Feng na hilingin sa First Elder na palayain ang Heavenly Flame na ito, at huwag gawin ang ganitong uri ng pagkakakulong. Sa sandaling tumunog ang boses ni Han Feng, hindi lamang naging kakaiba ang mga mukha ni Su Chen at ng iba pa, ngunit maging ang mga taong nakapaligid sa kanya ay mayroon ding kakaibang ekspresyon. Para sa mga taong iyon sa Black Corner Region na pagpatay at panununog ay karaniwang bagay, lalo na kung ano man ang walang kabuluhang pagkakulong. Higit sa lahat, ang bagay na ikinulong ay hindi kahit isang tao kundi isang kumpol lamang ng apoy kahit na ang apoy na ito ay nagtataglay ng napakalaking dami ng enerhiya. Nakakatawang dahilan. Sa tingin mo ba kami, ang mga tao sa Jianan Academy, ay 3 taong gulang na bata? Malamig na tumawa si Hugan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at naririnig ng isa ang humahanggos na tunog ng hangin mula sa buong kalangitan. Agad na kumislap at lumitaw ang halos 20 tao na may mga pakpak ng Daochi, pinapanood ang grupo ni Han Feng sa kabilang panig sa isang malisyosong paraan. Sabihin lang sa amin kung gusto mong agawin ang Heavenly Flame. Ang pagsasalita sa paikot-ikot na paraan ay hindi tumutugma sa iyong katayuan. Inihagis ni Su Chen ang kanyang manggas habang ang kanyang tingin ay biglang dumapo sa grupo ng mga tao na may kakaibang hitsura sa likod ni Han Feng. Agad na humigpit ang kamay sa kanyang manggas habang mahinang sinabi. Hihihi. Karapat-dapat ka talagang maging Medicine Emperor. Nagagawa mong anyayahan ang mga pinuno ng mga paksayon tulad ng Blood Sect,
Ground Fire Gate, 8 gates. Malamang na ikaw lang ang nagtataglay ng gayong kakayahan sa pagtawag sa loob ng Black Corner region. Hahaha. Si First Elder ay talagang walang kwentang tao. Tumawa si Hanfang. Agad siyang napabuntong hininga at nagsalita. Dahil nahuhulaan ni First Elder ang aking mga intensyon, guguluhin kita para tanggapin kami. Dapat mong malaman kung gaano kahalaga ang Heavenly Flame sa aming mga alchemist. Gagawin ko ang aking makakaya upang matugunan ang anumang mga kondisyon na mayroon ka basta maibigay mo sa akin ang Heavenly Flame. Ang pangungutya ay nakapaloob sa sulok ng bibig ni Su Chen. Kumaway siya sa kanyang manggas at nanunuya. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung anong uri ka ng tao? Kung ang iyong gurong si Yao Zunzi ang nagsabi nito, maaari ko talagang isaalang-alang ang ganoong alok. Gayunpaman, dapat kang pumunta at magpatuloy sa pagsasanay para sa ilang higit pang mga dekada. Ang aming Jianan Academy ay hindi umasa sa isang walang laman na pangalan upang mabuhay sa kontinente ng Daoqi sa napakaraming taon. Ang ngiti sa mukha ni Hanfang ay unti-unting binawi. Ang kanyang titig na puno ng init ay unti-unting naging madilim at malamig. Dahil ayaw itong ibigay ni First Elder, hindi mo dapat sisihin si Hanfang sa puwersahang pag-agaw nito. Sa sandaling tumunog ang kanyang mga salita, isang alon ng likidong tubig na parang madilim na asol na apoy ang biglang lumundag mula sa kanyang katawan. Ang mataas na temperatura ay dahan-daang kumakalat mula dito. Heavenly Flame. Umalangaw-ngaw ang mga alon ng gulat na boses nang lumitaw ang madilim na asol na apoy. Sa paningin ng lahat, natural na nakilala nila ang siga ni Hanfang sa isang sulyap. Ang tingin ni Xiaoyan na nakatitig sa langit mula sa kumpol ng apoy sa lupa ay biglang lumiit sa sandaling ito. Marahan siyang nakalanghap ng malamig na hangin habang bumubulong. Ang taong ito, talagang nagtataglay din ng Heavenly Flame. Katatapos lang ng boses niya nang biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Naramdaman na lang niya na ang maitim na singsing sa daliri niya ay medyo uminit sa sandaling ito. Pilit na tiniis ni Xiaoyan ang matinding sakit, ngunit nanatiling tahimik. Noong una niyang narinig ang pangalang Hanfang, ang kulay itim na singsing ay naging mainit din dahil sa pag-aalsa ng espiritual na lakas ni Yao Lao. Ang ganitong uri ng apoy ay naging mas matindi ngayon. Guro. Mahinang sigaw ni Xiaoyan sa kanyang puso. Matagal na sandali matapos tumunog ang boses ni Xiaoyan bago ang boses ni Yao Lao ay nagdala ng bakas ng panghihina ng loob habang dahan-dahan itong tumunog. Okay lang ako. Hindi ka dapat mag-alala. Hindi ko lang inaasahan na ang traidor na ito ay talagang magkakaroon ng ganoong magandang kapalaran. Dahan-daang hinimas ni Xiaoyan ang maitim na singsing habang nagsasalita sa kanyang puso. Relax, guro, ipaubaya mo sa akin ang bagay na linisin ang mga taksil. Mabuti naman na mayroon kang ganoong intensyon, ngunit ang kasalukuyang panahon ay hindi ka pa rin makakapantay para sa kanya. Ang kanyang oras ng pagsasanay ay higit sa iyong sarili, at siya rin ay kasalukuyang nagtataglay ng Heavenly Flame. Sa makatuwid, huwag kang magkaroon ng anumang salungatan sa kanya sa malapit na hinaharap. Napabuntong hininga si Yao Lao. Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan. Alam niyang totoo ang sinabi ni Yao Lao. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan, mas mababa siya sa nakatatanda na ito hindi alintana kung ito ay sa mga tuntunin ng lakas o pagpipino ng gamot. Gayunpaman, biglang kumunat ang kilay ni Xiaoyan na may pagdududa at mahinang nagsalita sa kanyang puso. Guro, naaalala ko na ang isang ordinaryong alchemist ay maaaring magkaroon ng isang uri ng apoy, tama ba? Dahil ang Hanfang na ito ay nagtataglay din ng Heavenly Flame, bakit narito pa rin siya para magnakaw? Natahimik si Yao Lao nang tumunog ang mga salita ni Xiaoyan. Ilang sandali pa bago ang isang malalim na paos na boses ay tumunog. Ito ay dahil nagsasanay din siya ng flame mantra. Naninigas ang katawan ni Xiaoyan. Gulat na gulat ang mukha niya. Gayunpaman, ang flame mantra na kanyang ginagawa ay isa lamang hindi kumpleto. Tanging sa mga salita ni Yao Lao sa dulo ay tahimik na nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Hindi kumpleto. Anong ibig mong sabihin? Noong disipulo ko pa siya, ninakaw niya ang flame mantra noong hindi ako nakabantay. Gayunpaman, natuklasan ko ito habang nagsasanay siya. Dahil sa pagmamadali niya,
nakakuha lang siya ng bahagi ng mga ruta ng Chi method ng Flame Mantra. Medyo namamaos ang boses ni Yao Lao kapag naalala ko, medyo paus ang boses ni Yao Lao nang maalala niya ang kanyang alaala noon. Gayunpaman, nasabi ko na ang kanyang talento sa medicinal refinement ay hindi mas mahina kaysa sa iyo. Pagkatapos ng pakiramdam tungkol sa napakaraming taon, malamang na siya ay nakahanap ng kaunting bagay. Kung hindi, hindi siya magiging interesado sa pangalawang uri ng Heavenly Flame. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Matiim na tumitig ang kanyang tingin sa figure sa kalangitan. Talagang hindi inaasahan na nag-practice din si Han Feng ng Flame Mantra. Bagamat isa lamang itong hindi kumpletong bersyon, naging sanhi pa rin ito ng kakaibang pakiramdam ni Xiaoyan. Iyon ay, dapat niyang patayin ang huli. Ang ganitong pakiramdam ay hindi nagmula sa puso ni Xiaoyan. Sa halip ito ay halos isang uri ng likas na reaksyon. Ang ganitong uri ng likas na reaksyon ay umabot ng malalim sa isipan ni Xiaoyan, na naging sanhi ng kanyang intensyon na patayin si Han Feng upang maging mas siksik. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin at pinigilan ang layuning pumatay na lumabas sa kanyang puso. Ang kanyang tingin ay dumaan sa dalawang paksayon sa loob ng kalangitan habang siya ay hindi sinasadyang nakasimangot. Kung ikukumpara niya ang bilang ng mga tao ngayon, natural na mas maraming tao ang Jianan Academy. Gayunpaman, karamihan sa mga tao mula sa Academy ay nasa klase ng Dawang. Maliban kay Hugan, walang ibang eksperto na Dawang. Sa kabilang banda, karamihan sa mga pinuno ng paksayon sa panig ni Han Feng ay nasa klase ng Daohuang. Higit pa rito, ang ilan sa mga eksperto mula sa iba pang mga paksayon ay nasa klase ng Daohuang. Walang nakakaalam kung sino ang matatalo kung talagang lalaban sila. Gayunpaman, ang Inner Academy ay mayroon pa ring First Elder. Siya ay isang elite na Daozang. Kapag kasama niya, malamang na hindi maglalakas loob si Han Feng na maging pabaya sa kabila ng pagkakaroon niya ng maraming ekspertong Daohuang. Paulit-ulit na kinakalkula ni Xiaoyan ang lakas ng magkabilang partido sa loob ng kanyang puso. Han Feng, pinapayuhan ka ng matandang akin na umalis sa lalong madaling panahon. Kaya ko itong tretuhin na parang walang nangyari. Kung hindi, kung babalik ang punong guro sa hinaharap, malamang na wala ni isa sa inyong naruroon ang makakatakas. Mahigpit na sumigaw si Su Chen habang pinagmamasdan ang madilim na asol na apoy na tumataas mula sa katawan ni Han Feng. Hihihi. First Elder, hindi na kailangang takutin ako. Ang iyong punong guro ay hindi nagpakilala sa loob ng maraming taon. Sino ang nakakaalam kung saan siya tumakas? Tumawa si Han Feng. Ang titig na dati niyang tinitingnan ang Blazing Sky Chi Refine ng tower ay napuno ng init. Hanggat makukuha ko ang Heavenly Flame na ito, malamang na walang makakaalam kung sino ang kumuha nito kahit na hinanap niya ako sa hinaharap. Sa makatuwid, ipapayo ko rin kay First Elder na ibigay ang Heavenly Flame. Alam mo rin kung anong uri ng mga karakter mayroon tayo, ang mga tao mula sa Black Corner region. Kung talagang mag-aaway tayo, malamang na ang Inner Academy na ito ay tuluyang mawawasak, tama ba? Mukhang natatawa si Han Feng habang nagsasalita. Talagang puno ng pagbabanta ang boses niya. Huminga ng malalim si Su Chen ng hangin. Nababalot ng berde ang mukha niya. Ang magkabilang kamay niya ay dahan-daang inilabas sa kanyang manggas at marahang hinawakan ang hangin. Ang espasyo ay nagsimulang mag-iba ng matindi sa sandaling ito habang nagsasalita siya sa madilim at malamig na paraan. Maraming taon na ang nakalipas mula noong ako ay lumaban. Ngayon, ang dating ako ang magpapasya at titingnan kung may karapatan kang sabihin ang mga salitang ito. Lahat ng Elder, makinig. Protektahan ang Heavenly Flame hanggang kamatayan. Biglang sumigaw si Su Chen. Ang kanyang sigaw ay parang kulog na walang tigil na umaalingaw-ngaw sa langit. Protektahan ang Heavenly Flame hanggang kamatayan. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng mga eksperto sa akademya. Kaagad, ang mga alon ng malalakas na aura ay lumundag sa kalangitan. Matigas ang ulong matanda. Maaaring malakas ang isang Daozang, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang isa ay hindi magagapi. Ang Black Corner region ay mayroon pa ring mga taong makakapantay sa iyo. Tahimik na napaatras si Han Feng nang maramdaman niya ang malakas na presyon na kumalat mula sa katawan ni Su Chen. Sa malamig na tawa,
Agad siyang tumalikod at nagsalita ayon sa pagkakasunod-sunod. Mr. Gold at Silver, mangyaring ipakita ang iyong sarili. Ha ha ha. Han Fang, dapat alam mo ang halaga ng pag-imbite sa amin na kumilos. Sana, sa huli ay mailabas mo ito. Kung hindi, katatapos lang ng boses ni Han Fang nang biglang tumunog ang dalawang malakas na tawa. Ang espasyo ay nagsimulang gumalaw kaagad nang lumitaw ang isang ginto at pilak na figure sa kalangitan sa paraang parang multo. Ang mga ekspresyon ni Su Chen at ng iba ay agad na nagbago habang pinagmamasdan nila ang mga ginto at pilak na figure sa kalangitan. Isang malamig na boses na parang hangin ang lumabas mula sa pagitan ng mga ngipin ni Su Chen. Talagang hindi inaasahan na kahit kayong dalawa ay naimbitahan. Battle Through the Heavens. Kabanata 575. Magulong mahusay na labanan. Dalawang figure ng tao ang lumabas sa langit sa kakaibang paraan. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng gintong damit habang ang isa naman ay nakasuot ng pilak. Gayunpaman, kung titingnang mabuti, matutuklasan ng isa na magkapareho ang mukha ng dalawa. Mayroon silang puting buhok at balbas, at ang kanilang mga tampok ay tila inukit mula sa isang amag. Ang mga pangalan ng dalawang taong ito ay hindi pamilyar kahit na sa mga elder sa loob ng Inner Academy. Dahil dito ay bahagyang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang tinaguriang Mr. Gold at Mr. Silver ay dalawa sa mga nangungunang eksperto na nireranggo sa Black Corner Rankang sa Black Corner Region. Dahil silang dalawa ay kambal at ang kanilang chi method ay ganap na pareho, ang dalawang taong ito, na ang lakas ay katulad lamang ng isang pik na dalubhasa sa dawwang noong sila ay magkahiwalay, ay nagawang dagdagan ang lakas ng isa't isa nang magkasama silang lumaban sa isang kalaban. Nagtaglay sila ng napakalaking pagkakataon ng tagumpay kahit na nakaharap ang isang Daozang. Kaya naman, ang mga pangalan ng dalawang ito ay lubos na kilala sa buong antas ng eksperto ng Black Corner Region. Naging sanhi ito kahit na ang mga elder sa loob ng Inner Academy ay narinig ang tungkol sa kanila. Iniisip mo rin bang makialam sa bagay na ito? Dahan-daang nagsalita si Su Chen sa madilim at solemneng paraan. Kami ay inatasan ng iba. Ang bawat isa sa amin ay may kung ano ang kailangan ng iba, at hindi ito matutulungan. Ngumiti ang matandang lalaki na nakasuot ng gintong robe at kinausap si Su Chen. Old Su, sasabihin ko sa iyo na mas mabuting ibigay ang Heavenly Flame kay Han Fang. Kung nandyan ang headmaster mo, hindi kami papayag sa transaksyong ito. Sa kasamaang palad, walang balita tungkol sa matandang kapwa na iyon pagkatapos ng maraming taon. Walang nakakaalam kung patay na siya o ano. Tumawa ang matandang nakasuot ng pilak sa medyo masamang boses. Ang tono na iyon ay talagang katulad ng matandang nakasuot ng ginto. Ha! Napakamasamang pag-iisip. Gusto kong makita kung gaano kahusay ang Gold at Silver Elder na napapabalitang kayang makipaglaban sa isang kalaban sa isang klase. Kahit na wala ang headmaster, hindi sa inyong lahat ang pumunta at kumilos ng mabangis. Malamig na tumawa si Su Chen. Kung iyon ang kaso, tila kulang ang mga eksperto sa iyong Inner Academy. Tumawa ang matandang nakasuot ng ginto. Kahit na ang panig ni Han Fang ay mas kaunti sa bilang, nanalo sila sa mga tuntunin ng kanilang lakas na higit na nalampasan ang mga elder ng Academy. Kung talagang lalaban sila, posible para sa kanila na harapin ang dalawa ng sabay-sabay o kahit tatlo. Ang ekspresyon ni Su Chen ay malamig-lamig. Gayunpaman, tinatamad na siyang magsabi pa ng kalokohan. Bahagyang umikot ang kanyang magkabilang kamay at isang maringal na Daochi ang dumura mula sa kanyang palad. Nanginginig ang hangin hanggang sa nagsimula itong manginig ng kaunti. First Elder Su Chen, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Ibibigay mo ba ang Heavenly Flame o hindi? Ang pasensya ni Han Fang ay ganap na naubos habang sila ay nababawasan sa ganitong paraan. Ang kanyang mga mata ay si Su Chen at ang iba pa bago mahinang nagtanong. Walang ekspresyon si Su Chen. Ikanaway niya lamang ang kanyang manggas sa harap ng pagtatanong ni Han Fang. Isang malakas na haligi ng Daochi ang biglang bumaril mula sa kanyang manggas at direktang sumugod kay Han Fang. Ang ekspresyon ni Han Fang ay unti-unting naging malamig nang si Su Chen ang nanguna sa pag-atake. Ngumuso siya at pinitik ang daliri niya. Isang malalim na asol na apoy ang bumungad sa kanyang palad. Sa wakas,
Sa mahinang paghindayog, marahas itong nabangga sa haligi ng Daochi. Bang! Isang mahina at malalim na pagsabog ang lumitaw at ang enerhiyang alon na kumalat sa ibabaw ay yumanig kay Hanfeng hanggang sa siya ay nagmamadaling umatras. Saka lang niya napatatag ang katawan. Bagamat siya ay may tulong ng isang heavenly flame, si Su Chen ay isa pa ring elite na si Dao Zhang. Ang una ay hindi nakakuha ng anumang kalamangan sa isang head-on collision. Ang katawan ni Su Chen ay hindi huminto saglit pagkatapos maglabas ng strike. Naging kidlat siya na agad na bumaril patungo kay Hanfeng. Hihihi. Old Su, pumunta ka at makipaglaro sa amin. Ang mga ginto at pilak na figure ay agad na kumislap at lumitaw sa harap ni Hanfeng, nagbuka ang kanilang mga bibig at binigyan si Su Chen ng isang ngiti. Humigpit ang mga kamay nilang dalawa at isang napakalakas na maputlang berdeng Daochi ang bumaril ng paputok. Inikat ni Su Chen ang kanyang katawan upang iwasan ang maputlang berdeng Daochi na pumutok sa ibabaw ng paputok. Gumalaw ang kanyang katawan at lumitaw sa harap ng parehong gold at silver na matatandang lalaki. Kaagad, ang hangin mula sa mga palad ng tatlong partido ay nakipagpalitan sa isa't isa, at ang isang mababa, malalim, maaliwalas na parang kulog na tunog ng hangin ng palad ay paulit-ulit na ibinubugaw mula sa mga after images na naging sanhi ng pagkasilaw ng isa. Bumaling ang tingin ni Hanfeng kay Hugan at sa iba pa nang makita si Su Chen na ginugulo ng mga matatandang gold at silver. Kaway ng kamay, tumalikod siya at tumawa sa malaking grupo ng mga tao sa likod niya. Susunod, gusto kong guluhin ang lahat para pigilan ang mga natitira. Babo ako at tatanggalin ang selyong iyon. Sila ay ilan lamang sa mga dawang. Mabuti kung ipaubaya mo sila sa amin. At saka, ang lasa ng sariwang dugo ng mga elder sa loob ng Inner Academy ay isang bagay na hindi ko pa natitikman. Tinitigan ng sect leader ng blood sect na si Fan Lao si Hugan at ang iba pa sa madilim na paraan na puno ng mali siya. Ibinuka niya ang kanyang bibig at ipinakita ang kanyang medyo matatalas na ngipin. Mula nang ang kanyang nag-iisang anak na lalaki ay hindi sinasadyang napatay sa loob ng Black Corner region at ang paghahanap para sa kanyang pagpatay ay naging walang saysay, ang orihinal na malungkot na karakter ni Fan Lao ay naging medyo temperamental. Sa sandaling kumilos siya, papatay siya at kukuha ng dugo, na tila napakarahas. Hihihi. Kung ganoon, maraming salamat sa lahat. Siguradong lubos na magpapasalamat si Hanfeng sa lahat kapag naging matagumpay ang bagay na ito. Itinaas ni Hanfeng ang kanyang mga kamay kay Fan Lao at sa iba pa. Ang madilim na asol na mga pakpak ng Daochi sa likod niya ay pumapalpak at agad siyang lumapag sa tabi ng Blazing Sky Chi Refining Tower. Pigilan sila. Ikinaway ni Hugan ang kanyang kamay nang makita siya. Ang halos 30+ experts ng akademya na nasa likuran niya ay agad na nagmadaling lumabas mula sa lahat ng direksyon, na hamarang sa ruta ni Hanfeng. Kami ang mga kalaban mo. Mahigit 10 figure ng tao na may dalang siksik na dugong aura ang biglang kumislap at lumitaw bago bumuo ng isang kabaligtaran na sitwasyon kasama ang mga eksperto ng Inner Academy. Tumawa si Hanfeng. Umikot ang kanyang katawan at nagpatuloy siya sa paglipad patungo sa Blazing Sky Chi Refining Tower. Ang 30 dagdag na eksperto mula sa akademya ay kumilos lamang ng ang 10+ nangungunang eksperto mula sa Black Corner region ay lumabas sa maayos na paraan. Kaagad, ang di mapapantayang malakas na hangin na dala nila ay kumatok ng marahas. Sa wakas, ang grupo ng 30 dagdag na eksperto ay ganap na nakakalat sa isang maikling sandali nang ang mga figure ng tao ay sumugod. Dumating ang labanan sa langit ng biglaan at matindi. Lahat ng estudyante sa di kalayuan ay hindi malinaw kung ano ang nangyari sa langit. Gayunpaman, pagkatapos na sumiklab ang labanan, ang paulit-ulit na tunog ng mga pagsabog ng enerhiya ay naging sanhi ng pagbabago ng kanilang mga ekspresyon. Ngayon lang nila nahulaan na may masamang hangarin ang misteryosong dumating. Bagamat naiintindihan nila ito sa kanilang mga puso at ang ilan sa mga mag-aaral ay gustong tumulong, ang labanan sa malayong kalangitan ay naging sanhi ng kanilang pakiramdam na sila ay walang kapangyarihan. Kaya, maaari na lamang nilang panoorin ang ligaw, marahas, magulong labanan na sumiklab sa kalangitan, habang ang kanilang mga puso ay paulit-ulit na nananalangin na ang mga elder sa Inner Academy ay maaaring paalisin ang mga hindi gustong bisitang ito.
Ikinapak ni Hanfang ang kanyang mga pakpak pagkatapos na sumiklab ang magulong labanan sa kalangitan at lumitaw sa tuktok ng Blazing Sky Chi-refinang tower. Pinagmasdan niya ang madilim at madilim na kumikinang na enerhiyang pelikula sa ibaba at akmang kikilos nang biglang umalangaw-ngaw ang malakas na hanging humahampas sa kanyang ulo. Bahagyang kumunot ang noo ni Hanfang. Ikinumpas niya ang kanyang mga pakpak at iniwasan ang pag-atake ng hangin bago dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Nakita lamang niya si Hugan na nakatitig sa kanya na may malamig na mukha. Maaari mong kalimutan ang tungkol sa pagkakaroon ng mga maling akala ng Heavenly Flame. Ang makapangyarihang Daochi sa kamay ni Hugan ay mabilis na nag-ipon habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Malamang na hindi mo ako mahahadlangan kung ikaw lang. Nakaramdam ng kaunting sorpresa si Hanfang habang pinagmamasdan niya si Hugan, na talagang nakatakas sa battle circle ng malaking grupo bago kaagad nagsalita ng nakangiti. Sa kanyang lakas at sa tulong ng Heavenly Flame, halos walang sino man sa klase ng Dawang na katapat niya. Kaya naman, hindi masyadong natakot si Hanfang kay Hugan sa kabila ng lakas ng huli na nasa tuktok ng klase ng Dawang. Kung ganoon, maaari kang pumunta at subukan. Malamig na tumawa si Hugan. Wala siyang sinabing kalokohan habang kumakalat ang malakas na aura mula sa kanyang katawan. Binalot ni Daochi ang nakasimangot na si Hanfang habang ito ay pumutok. Ang dalawang tao ay agad na naging malabo na mga figure habang sila ay nag-intertwined at nag-aaway sa isa't isa. Sa makatuwid, ang langit ay ganap na bumaba sa isang magulong labanan. Ang isang maapoy na labanan ay karaniwang nagaganap saan man tumingin ang isa. Ang tunog ng mga pagsabog ng enerhiya ay parang mga paputok na naglalabas ng paulit-ulit na putok. Medyo natigilan si Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang magulong labanan sa langit mula sa lupa. Si Su Chen ay naantala na ng tinatawag na Gold at Silver Elders. Si Hugan at si Hanfang ay nahulog din sa isang matinding labanan. Ang lahat ng elder ay paulit-ulit at pilit na pinipigilan ng mga pinuno ng sekta ng Blood Sect at ng iba't ibang mga sekta, na nakikipaglaban sa dalawa ng sabay. Gayunpaman, talagang nagtagumpay sila sa sitwasyong ito kung saan sila ay mas marami. Dapat sabihin na ang pagkakaiba sa pagitan ng mga piling tao na Dawang at Dawang ay medyo malaki. Bahagyang nahihilo ang tingin ni Xiaoyan dahil sa nakakasilaw na laban. Mapait na nagtanong siya sa loob ng kanyang puso. Guro, ano ang gagawin natin ngayon? Maaari lang tayong maghintay. Hindi ka maaaring pumunta at sirain ang iyong sarili sa panahon ng mahusay na labanan sa pagitan ng magkabilang partido. Maaakit mo ang atensyon ng magkabilang partido kung gagawin mo iyon. Mabilis na tumunog ang boses ni Yao Lao. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Nagawa lang niya ang sinabi sa kanya at muling itinago ang kanyang katawan sa ilalim ng takip ng apoy. Gayunpaman, nang muli niyang itago ang sarili, ang malakas na tunog ng rumaragasang hangin ay biglang pumutok ng paputok mula sa langit, na ikinagulat ng una. Ang kanyang purple cloud wings ay biglang gumalaw at ang kanyang katawan ay kumislap sa hangin upang umiwas sa hangin. Bagamat pinahintulutan siya ng pagkilos na ito na makaiwas sa pag-atake, naging dahilan din ito upang mahayag ang kanyang katawan. Gayunpaman, maswerte na ang ilan sa mga taong naalerto ay hindi nagpatibay ng anumang nakakasakit na paninindigan kay Xiaoyan. Hindi rin naglakas loob si Xiaoyan na manatili sa langit na ito na puno ng kabuluhan. Agad niyang sinimulan ang pagmamadaling balot sa kanyang katawan sa loob ng isang kulay berdeng Daochi bago umatras. Nang malapit nang umatras si Xiaoyan, ang sect leader ng Blood Sect, si Fan Lao, na nag-e-enjoy sa pakikipaglaban sa tatlong eksperto na Dawang sa isang tiyak na lugar sa kalangitan, ay biglang ibinaling ang kanyang mga mata at random na winalis sila. Biglang huminto ang tingin niya. Isang figure ng tao na nababalot ng berdeng apoy. Ang likod na ito na tila pamilyar sa kanya ay naging sanhi ng madugong pamumula na agad na umakyat sa magkabilang mata niya. Hiniram niya ang isang tiyak na kahulugan na nagbigay daan sa kanya upang malaman na ang likod na ito ay tiyak na kapareho ng likod ng mamamatay tao na lumitaw sa salamin na kanyang dinalisay mula sa dugo ng kanyang patay na anak. Matapos hindi mahanap ang pumatay sa kanyang anak sa lahat ng uri ng pamamaraan, hindi inaasahan na makakatagpo niya ang pagpatay sa ganitong uri ng lugar. Ha!
Isang madugong pamumula ang namuo sa kanyang mga mata habang ang isang dagandong na puno ng galit at layuning pagpatay ay sumabog mula sa kanyang bibig. Isang malakas na matingkad na pulang Daochi ang biglang lumundag. Ang tatlong dalubhasa na si Dao Wangs, na nahuli, ay napailing hanggang sa ang mga katawan nila ay lumipad pabalik. Sa sandaling umatras ang tatlong Dawang Elders, ang mga pakpak sa likod ni Fan Lao ay pumapalpak, at ang kanyang katawan ay parang isang kulay dugong liwanag habang ito ay pumutok ng paputok patungo kay Xiaoyan sa sulok sa ilalim ng hindi mabilang na bilang ng mga gulat na titig. Isang matalim na dagandong ang yumanig sa abot tanaw. Munting bastos, pinaghirapan mo talaga akong hanapin ka. Pumunta ka at mamatay kasama ang aking anak.